Marcos. Naku po, lumalabas ngayong araw na to, tsaka ng mga nakaraang araw. Ang lupit po talaga nga ng mga meron ng ebidensyang unti-unting lumalabas na hindi po si Romualdez lamang ang mastermind, kung hindi mismong si Bongbong Marcos. Naku po. Alam mo pag mga ganyang klaseng balita yan, pag may ebidensya, sana naman pakinggan at hindi lang basta-basta sasabihin na naman nung palingkera dun sa Malacanang na fake news yan. Kasi merong ebidensya na lumalabas At hindi po ito nanggagaling sa mga vlogger laang. Baka sabihin ninyo galing sa vlogger ito. Hindi po. Nanggaling po ito sa mga congressman din. At sila mismo nakakita. Marami po silang nakakita ng text message na yun. Naku, yari ka, huli ka. Gago! Pero meron nga tayong sinasabi, huli pero hindi kulong. Gago! Para yung mga jowa ninyong lagi nagpapalusot, di ba? Huli pero di kulong. Anyway, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yang issue na yan. At marami pa tayong pag-uusapan. Itong mga banat ni Senator Robin. Ako, malupit to si Senator Robin. Talaga nga naman. Alam mo, itong tao na ito, hindi ho ito traditional politician. Itong tao na ito talagang pagbumanat. Naku, bana talaga. Dapat dito membro sa Banateros. Kasi kakaiba ito Pwede kaya natin itong gawing, ano yung tawag? Honorary member ng Banateros. Dahil nga naman tindi ng banat nito. Ano natin siya, sabitan natin siya na medalya. Tapos pag-uusapan din natin, tangina, walang katapusang issue sa China. Alam mo, yung issue sa China na yan, panakibutas talaga yan sa flood control. Kasi alam ng mga Pilipino, yung mga iba, kaya nila sinasalsal yan. Wala nang kwenta yung usapan tungkol dyan Tangina, usapan lang naman, basto si Tariela Yun lang naman Yun lang naman ang pinopoint out ng mga senador, basto si Tariela at ang ating presidente ay nag-e-effort na kausapin ng China. Tapos may isang general na kupal, kung ano-anong sinasabi. Sinasabi lang naman ng mga senador, tumahimik ka na. Hindi naman ikaw ang spokesperson ng DFA Hindi naman ikaw spokesperson ni Marcos pagdating sa foreign policy. Alam mo, yan ang trabaho ng DFA di ba? Bilang parang siya yung spokesperson nung chief architect ng foreign policy. Ibig sabihin, yung presidente, kung gusto niyang yung legwork, ika nga, o yung mga statement, di ba? DFA yan. Di ba? Etong DFA, yan ang kanilang trabaho. Talagang siguraduhin merong sinusunod na diplomasya sa pakikipag-usap. Etong kupal na si Tariela, bida-bida, nagmamagaling. Alam mo, sa totoo lang, ikaw Tariela, makinig ka sa akin Ang asikasuhin mo daw, sabi ni Sas, yung tito mo ba yun na congressman? Kasi balita, may mga flood control daw doon. Bali-balita lang naman po yan, alleged po yan. Yan po yung ina-allege po ng ilan. At isa na hong nagbanggit po niyan ay si Sas. Sagutin mo na lang, baka sabihin ng iba. Sandali, Banat Bay. Ano naman ang kinaugnayan ni Tarantadong Tariela dito sa tito niya? O yung issue ng korupsyon sa flood control. Ano naman ang kanyang hindi naman niya yan sakop ng kanyang job description. Aba, may punto kayo dyan. May punto kayo. Hindi nga sakop yan ni Tariela. At hindi rin sakop ni Tariela ang maging spokesperson ng DFA. Gago! Parehong hindi niya sakop, so dapat manahimik na lang siya. Yun ang totoo doon. Pinakikialaman niya pa naano siya ngayon, natablado siya ni Sas ngayon na sinasabing, wag mo nang pakialaman, hindi mo nga pinakikialaman to Hindi ka nga nangingialam dito sa issue ng flood control ng di umano ng uncle mo na congressman. Wag mo nang pakialaman din, yung hindi mo trabaho, security guard ka sa tubig. Ikaw ang boss, OIC ka. Ikaw yung tagapagsalita, OIC, na security guard sa tubig. Hindi ibig sabihin ikaw na may-ari niya, animal ka. Oo. At the same time, kung ano gusto nung may-ari, meron silang admin. Nagigets mo? Halimbawa sa mall o di kaya sa condominium, merong admin. At merong doon, pinaka-boss, yung parang pinaka-manager, admin. Diba? Yung pinaka-director, kung ano man ang tawag dyan. Naandun yung sa admin. Ikaw, hindi ka admin. Security ka. Hindi ko naman sinasabing mababa ang kanyang katungkulan o kanyang papel. Hindi, mahalaga din. Mahalaga ang lahat ng Coast Guard. Maganda ang kanilang trabaho. Kaya lang, eto si Tariela, lumalagpas. Para bagang security guard ng mall, mas magaling pa dun sa admin. Mas magaling pa dun sa manager doon sa admin. Security guard siya, dapat inaasikaso niya yung kanilang nasasakop. Di ba? Which is securing. Tapos magre-report nga yan doon sa admin. Boss nga nila yung admin. So ibig sabihin, ganun din dyan. Hindi ikaw ang tagapagsalita ng DFA unless inatasan ka. Pakita ka nga ng appointment.
Di ba, lahat naman niya may appointment letter eh. Hindi, as a matter of fact, sinabi nga ni Cayetano, di ba, dapat maghinay-hinay lang, di ba? Ang mga nagsasalitang opisyal pagdating dyan sa issue na yan. Kasi pinaiiral ang diplomatic approach. Ika nga, yun ang nga pinaiiral. Ikaw, wala ka eh, barumbado ka eh. Bastos ka eh. So, hayaan mo na lang yung mga nakakataas. Huwag ka magpiling. Kung gusto mo, tumakbo ka na lang senador. Pilingero ka eh. Magsama-sama kayo nila Ontiveros. O, kung tumakbo kang congressman, magsama-sama kayo ng mga epal na si Dilima, si Jokno. O, di ba? Gago! Hindi naman, hindi, alam mo, ito, kasi merong sinasabi, kasi yan yung pinopoint out ni Cayetano eh. Parang sinasabi niya, bilang legislatibo o legislative branch, yung branches of government, equal nga yan. Tama kayo dyan, equal yan. Executive, yun yung presidente at saka yung lahat ng departamento ng ating gobyerno na nag-e-execute ng batas. Legislative, yung gumagawa ng batas. Okay? At the same time, yung judicial, nag-i-interpret ng batas. At ang Supreme Court, ang final arbiter. Siya ang final decision. Oh. May kanya-kanya kayong trabaho. Although you are co-equal, you have your own job description. So anong ibig sabihin nun? Pagdating sa external na pakikipag-usap, external na pakikipagrelasyon sa ibang bansa, ang legislative, labas na yan dyan. Ang legislative, ang trabaho ninyo, gumawa kayo ng batas para sa Pilipinas. Hindi para sa ibang bansa. Hindi para sa pakikipag-relate natin sa ibang bansa. Nasa konstitusyon na yan eh. Nasa konstitusyon na yan na inaatasan ng konstitusyon that the president is the chief architect of foreign policy. Malinaw na. Malinaw na yan sa ating konstitusyon. Meaning, wala nang iba pwedeng makisawsaw. Putang inang mga senator to, nakikisawsaw. Tapos, pag itinutuwid sila ng mga matitikas dyan, tulad ni Marcoleta, ni Cayetano, pag sila tinutuwid dun sa kanilang katangahan, nung iba nilang mga kasamahan, tatawagin na silang tsinador. Alam mo kung bakit? Diyan sanay si Llamas eh. Tandaan ninyo si Llamas, di ba? Dating aktivista yan, dating makakaliwa yan, dating komunista. Ewan ko hanggang dati na lang ba? Baka hanggang ngayon, di ko alam ha. Pero dating ganyan yan. Kaya sanay yan sa propaganda. Alam mo naman ang makakaliwa. Alam mo yung style na makakaliwa? Yung magdadrama, magdadala ng impeachment, na may dala-dala pang trolley. Yung mga ganyang yung maglalakad. Pukin ang inang yan, ba't di nyo na lang dalhin? Hindi na yung, dyan kayo media, dyan lang kayo. Sabay-sabay kaming lalabas, hawak-hawak yun, may drama. Alam mo, sanay yung mga terorista dyan. Yung mga makakaliwa, sanay dyan. Oo, yung ganyang klaseng drama. Kaya itong si Llamas, commentator, sumulat siya ng tsinador, di ba? Yan yung mga style ng mga makakaliwa at mga terorista. Yung drama, kailangan merong name-calling, tsinador, di ba? Sanay sila sa ganyan. Ito namang media, alam naman natin, ang media, left-leaning ang media sa Pilipinas eh. Actually, di ba, kung maaalala nyo, in-interview namin dati sa una naming programa, dun sa Tambayan, dun sa DWIC, na-interview namin dun yung mga propagandistang nagbalik loob na sa gobyerno. Ang talagang sinabi nila on radio and on us, the first target of this left-leaning terrorist group, yung media. Diyan sila unang nagpapasok ng mga kaalyado nila. Bakit kanyo? Kasi sabi nila, importante na kung sino yung mauna sa impormasyon, yun ang tatatak sa isip ng tao. Whether it is a lie, whether hindi mo napatunayan, basta unang ikaw nagbitaw niyan, tatatak yan sa utak ng tao. Yung mga bawi, yung mga kabig, yung mga hindi ang tawag doon, yung para bang tinutuwid nila yung sinabi nila, hindi na pakikinggan ng tao yun. Ang importante yung unang bitaw. So pag sinabi ng media na tsinador, hindi na pakikinggan yung explanation. Hindi na papakinggan kung sino lang ba yung mga yun. Basta sasabihin nila, tsinador si Cayetano, tsinador si Marcoleta. Kasi ganun sila kagaling pagdating sa propaganda. Kaya nga duda ako dito kay Llamas eh. Gago! Kung talaga bang hindi na ito makakaliwa, duda ako dito eh. Tandaan ninyo, dating makakaliwa ito. So, duda ako kung talaga bang tumiwalag na siya dyan, porket naging balalay siya ni Pinoy noon. Pero halatang sanay sa kasinungalingan. Kasi iba yung sinasabi niya kay Cayetano noon, at iba yung tono niya ngayon. Dati sinasabi niya kay Cayetano na na kumbinsihin daw si Pinoy na, alam mo yun, maging diplomatic sa China. O sabihin, maging friendly. Pero ngayon, sobrang anti-China na. Alam mo, isa lang hinala ko dito eh. Sabi nga nung iba, gawain ng mga CIA ito eh. Alam nyo, ang CIA, kung pag-aaralan nyo yan, hindi po ito yung kwentong bororot ha. Ito po yung kwento talaga ng pag makikita sa mga dokumentary. At pagdating sa buong mundo, ang Amerika, pakailamero yan eh, through their CIA. Kumukuha sila ng mga kaalyado. Gusto kasi nila, kaalyado yung bansa kasi nakikinabang sila. So pag hindi nila kaalyado,
manggugulo sila. Bakit? Para pag nagkaroon ng gera, tatakbo sa kanila kasi sila ang nagpo-provide ng weapons. Di ba? Ayan ang kanilang bentahe. Wala nang perang Amerika eh. Totoo lang ha, hindi ako nagbibiro. Nung huling punta ko nga dyan, tangina, iskwakwa. Maganda lang, malamig. Pero kung ikukumpara mo na sa ibang bansa, wala na, isquaking na Brad. Wala nang pera, pasensya na ha. As in, yung konting dolyar lang, nirereklamo na ng tao. Isquaking na ekonomiya nila eh. Sila kumikita na lang, hindi dahil sa gold reserves. Hindi na sila kumikita doon, kumikita sila sa gera. Kaya tuwan-tuwa sila pag may gera, guguluhin nila. At the same time, itong nangyayari na ito sa Pilipinas at China, pag nagkaroon ng gulo dyan, makikinabang sila. Kaya ang pinupuntirya nung panahon ni Pangulong Duterte, bakit di natin ayusin? We are all Asians. Dapat tayong Asians, kaya nga meron tayong may masamahan tayo eh. Di ba? May samahan tayo, dapat tayo nag-uusap-usap. We negotiate to each other. Tayo dapat, kasi remember, mas malapit ang China sa atin kaysa sa Amerika. So, kung alam mo, daming negosyo na naipapasok sa Pilipinas ng China, mga factory, ang dami dito. Bakit ginugulo nito? Tanungin ko kayo. Ito, practical na lang na tanong eh. May pakinabang ba tayo sa Amerika? Honestly, aside from this, nakakapanood tayo ng Netflix, at saka ng Amazon Prime, ano pa ang pakinabang natin dyan? Pagdating sa ekonomiya? Wala. Karamihan talaga kinukuha natin sa ibang bansa. Kumukuha pa nga tayo sa Vietnam, sa Indonesia, ng mga produkto sa China, sa Japan. Yan tayo nakikinabang eh. 'Di ba? Diyan tayo nakikinabang ng negosyo. Yung mga kumpanyang galing sa Amerika, bagsak. 'Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Bakit natin inaaway? Bakit tayo sumasawsaw? Kaya nga, ako honestly, alam nyo naman, ever since, kayo nagpabudol kay Marcos. Ako, hindi ako nagpabudol. Nanindigan kami, kahit galit na galit kayo, gusto nyo kami saktang banateros. Bakit? Hindi nyo kami nakuha eh. Yun ang totoo. Di ba? Kaya nga kami solid eh. Solid kami hanggang ngayon. Bakit? Hindi kami nag-BBM. Walang nag-BBM sa amin. Si Jack lang ang nag-BBM sa amin, pero huli na yun. Siya ang huling pumasok sa BBM. Huling pumasok sa banateros. Siya lang ang nag-BBM sa amin. Pero kaya namin siya kinuha ngayon kasi hindi na siya BBM. Pero wala sa amin nung time na yon na membro. Kami yun, 5 kami nun eh. Una, nagsimula sa 5 yan eh. Lahat kami solid, hindi kami bumitaw kay Pangulong Duterte. So ano ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang eh. Alam nyo, mga kababayan, itong nangyayari sa atin sa awayan ng China at saka ng Amerika, hindi kasi naiintindihan ng iba. Tayo, enjoy na enjoy tayo. Oh, pro-America tayo kasi gusto nyo tumangos mga lintik nyong ilong. Di ba? Oh, dahil gusto nyo pumuti. Di ba? Ganun eh. Yan naman talaga reason eh. Oh, di ba? Tuwan-tuwa tayo pag kami Amerikano kasi ang connotation natin pagka Chinese, rude yan. Yan yung dumudura-dura. Yan. Alam mo, maraming loko-lokong Chinese. Sa dami kasi nila eh. Madami sila. Maraming loko-loko pero maraming matino. Sa katunayan, kung papansinin nyo ngayon, karamihan ng matagumpay na kumpanya sa Pilipinas ay Filipino-Chinese. Ano ibig sabihin nun? If, bantakin nyo kunwari, meron na tayong galit sa China noon, baka itong mga Chinese na nagpunta sa Pilipinas, na kaya naging Filipino-Chinese na yung mga anak nila, hindi natin pinapasok noon. Ang daming negosyong nawala. Ang daming wala tayo. Wala tayo siguro SM, wala tayong Philippine Airlines, wala tayong Jollibee. Alam mo yun, ang dami. Pero dahil noon, walang takot, hindi pa yung fear sa mga Chinese, malaya sila, nakakapagnegosyo. Ngayon, para bagang talagang binabahira natin sila ng pangit sa mga yan. Alam mo galing kami Davao. Di ba alam naman natin magandang relationship ng China at Davao? Bakit? Kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, sa mayor nila ngayon. Magandang relasyon ng China at saka ang Davao. Punta kayo ng Davao. Alam mo, hindi sa pagbibiro kulang na lang talaga lumamig dun eh. Bakit? Pag lumamig na dun, para ka nang nasa ibang bansa. Kasi matino, maayos, malinis, mabait ang tao, malambing magsalita, hindi rude. Hindi katulad natin dito sa Maynila. Totoo naman. Bastos, ang ingay, yung tambutso, kaliwat kanan, brrr, brrr, doon, wala. Alam mo yun? Yung takbo ng sasakyan, hindi yung napakaraming kamote, wala. Halos wala ka makikitang kamote doon. Kasi nga naman, talagang takot sila magpatakbo ng mabilis dahil kaliwat kanan ng camera, kaliwat kanan ng checkpoint. Saka nakakita nun. Tapos ang mga infrastructure, puro tinulong ng China sa Davao. Bakit? Sinakop ba? Sa totoo lang, putang ina, mas maraming inchik sa Maynila kaysa sa Davao. Walang biro. Mas pumunta kayo sa Malate, pumunta kayo kung saan-saan. Punong-puno ng Chinese, sa mga kondo, punong-puno ng Chinese. Ano ibig ko sabihin? Bakit yung Davao, di naman nila sinakop? Nagnegosyo lang sila, ang ganda naman. At the same time, pag may makita kang Chinese matino, kasi maganda ang relasyon.
Yeah? Maganda yung relationship doon. Eh dito, ginagawa nating demonyo kagad sila. Tapos etong nakakahiya tayo, alam mo, sampal sa atin yung sinabi ng ambasador. Ginagawa nyo kaming panakibutas ninyo sa korupsyon ninyo eh. Ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo. Parang ganun ang tono nila. Hindi ko sinabing verbatim to ah. Parang ganun ang tono nila. Ayusin nyo muna yung sarili ninyo bago nyo kami banatan. Hindi nga kayo maayos. Alam mo, ang sakit sa puso no. Yun ang tinatawag na sampal. Tama eh. Bago kayo magalit sa amin, bago kayo magreklamo sa amin, ayusin nyo muna yung problema ninyo. Mga gobyerno ninyo, korap. Mga government official ninyo, puro magnanakaw. Yun ang talagang makikita mo na tangina. Oo nga, ano? Bakit ba natin sila pinakikialaman, inaaway? Ito ngang mga korap sa atin. O yun, putang ina, nakabarong pa. Nandun, sa kamera. Tuwan-tuwa. Nung dumating si Romualdez, kulang na lang, punasan. Dinaig pa yung ano eh, yung ano ba yun, yung nasa red, dun sa Quiapo. Di ba? Nung dumating si Romualdez, binakita ko, halos lahat talaga naglapitan sa kanya. Parang, boss, kamusta na yung komisyon natin dyan? Parang ganun eh. Di ba? Oh. Bakit nga? Gusto kasing pagtakpan ang flood control, korupsyon ng gobyernong ito. So gumagawa sila ng iba't ibang issue. At isa na nga po dyan yung etong sa China po. Ito panoorin nyo ito. Alam mo, nung pinanood ko to, sabi ko, tangina nga naman. Parang gago rin eh. Ito. Bago pa ang aligasyong kapalitan umano. Bakit walang tunog yan? Ayan. Ito medyo bigyan muna natin yung mga hindi po masyado nakasunod ito mga nakaraang araw tulad ko dahil tayo nga po ay nagpunta at nakiramay po tayo sa pamilya Duterte. Alam mo, maraming. Ako, ito muna bago pala simulan yung bago tayo gusto ko lang magbigay ng konting tribute at kwento. Gusto nyo kwentuhan ko kayo tungkol dito kay Sir Bong Duterte. Si Sir Bong Duterte, kapatid po yan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, si Sir Bong Duterte ang isa sa mga dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Duterte. Walang biro ito. Hindi ho, aside syempre, katulad nila Pastor Kibuloy, sila lang yan eh. Sila Johnny Basco, sila Pastor Kibuloy, pamilya Duterte, at saka itong si Sir Bong Duterte, yung namatay na po, nakapatid ni Pangulong Duterte. Alam mo, yan ang nasa background lang. As a matter of fact, isa kami sa mga kinuha niya noon, yung Mocha Girls, si Mocha, na nagpe-perform. So maraming team yan eh, na nag-aasikaso, iba-iba. Nandun kami sa team ni Sir Bong Duterte. Kami, basta ang focus namin, pakikinggan namin yung direksyon niya. Kasi iba-iba, kanya-kanyang ipalan na eh. Syempre kami, ba't kami ipal dyan? Doon kami sa kapatid. Di ba? Kasi itong kapatid, alam niya kung saan kailangan ng entertainer, kung saan kailangan ng mga tumutugtog habang inaantay si Pangulong Duterte. So somehow, naging close kami doon kay Sir Bong Duterte. At sabi ko nga sa inyo, without him, ang laking kawalan doon sa kampanya ni Pangulong Duterte. Totoo yan. At the same time, without him, hindi ko nakilala si Pangulong Duterte. Kaya ang laki ng utang na loob ko dyan sa tao na yan. Dahil because of him, na-meet ko at naging somehow kaibigan ko ang isang best president ng Pilipinas. I owe it to him. Ito ang pinakamatinding revelasyon ko sa inyo. Alam nyo, itong si Sir Bong Duterte. Kung ano siya noon, nung na-meet namin na hindi pa presidente si Pangulong Duterte, at noong presidente na si Pangulong Duterte, at nung natapos si Pangulong Duterte, during that time, every time pumupunta kami ng Davao, nakikipag-meet kami sa kanya, iinom konti. Kasi ano yun, social drinker yun. So inom-inom kami. Siya nga nag-introduce sa amin ng makalan. So inom-inom kami. Kausap namin siya, wala kang maaamoy na yabang. Parang hindi anak ng presidente, ay parang hindi kapatid ng presidente. Kinikwento niya kung gaano kapayak yung kanilang pamilya na talagang magugulat ka eh. Yung magugulat ka na kumakain na sila kung saan-saan. Ayaw ng VIP. Kahit si Pangulong Duterte, ganun. Kaya yung ginagawa ni Pangulong Duterte na nakikita ninyo na walang pa-VIP, nasa pamilya nila eh. Ganun sila pinalaki. Bawat isang Duterte. Yung lehitimong Duterte yung alam mo yon, yung talagang sila Pulong, sila Baste, sila BP Sara, sila Sir Bong Duterte, yung talagang mga Duterte, at saka yung mga anak-anak pa nila. Marami yun, hindi ko na mabanggit lahat. Pero lahat sila, iisa yung common denominator, yun? Hindi magarbo, hindi mayabang, porket anak, o kapatid, o kamag-anak. Basta sinabi mong, pag may Duterteng nagyayabang, ipupusta ko sa'yo, hindi close yan sa mga Duterte. Pag may Duterteng nagyabang, at nagmalaki, at sasabi sa gitna, Duterte ko, hindi Duterte yan. Kasi mahihiya ka, dahil yung mga mismong anak, at mismong kapatid, sobrang humble. Mula simula, mayor pa lang, hanggang presidente, at nung nag-retire na si Pangulong Duterte, hindi sila nagbago. Yun ang isang bagay. Kaya ako nakikiramay po ako sa pamilya.
kanina po hinatid na at nagpapasalamat kami kasi pasensya na rin po doon sa mga kaibigan ko nagme-message sa akin at sinasabi nilang gusto nilang pumunta doon sa lamay ni Sep Bong Duterte. Pasensya na po dahil talagang sabi nila is family only and the Banateros. Hindi ako nagbibiro dito. Bilin mismo yon ni Sir Bong Duterte na Banateros lang ang at yung pamilya lang. At nakakagulat nga kasi ayoko sana ikwento to pero kailangan ko ikwento to for the sake of maintindihan ninyo yung konteksto. Alam mo nung pinakita sa akin, hindi ko na lang yan ay mga huling araw ni Sir Bong Duterte pinakita sa akin. Alam mo yung ginagawa niya, pinanunood niya yung video natin. Na nga ako dun. Sa totoo lang, naiyak ako dun kasi if I only know that he is watching. Although sinabi naman na sa akin ng asawa niya na araw-araw talaga silang nanonood. Ano yan? Lahat yan. Kasi hindi lang ako. Pati sila Boss Dada, si Jiggy Ba. Alam niya, kabisado niya nga eh. Alam niya nga yung mga style. Alam mo, advisor namin yan eh. Sasabihin sa amin, ganito ha. Dapat, sasabihin niya, huwag kayo masyadong mahabang. Hindi advisor yung opinion ha. Hindi niya kami na-advisor sa opinion. Ina-advisor lang niya kami bilang isang manonood. Sinabihan niya I think it was Jay Guevara or someone, sinabi niya, wag masyadong mahaba yung play ng news. Kasi pag masyadong mahaba yung play ng news, gusto namin kayong marinig as a viewer, hindi yung news. Yung mga ganun bang advice na binibigay niya sa amin. At nung kinuwento nga at pinakita sa akin yung video na huling sandali ni Sir Bong Duterte, pinanonood niya po yung video ko. Yung video ko pa nga na nasa sasakyan ako nandun ako gumawa ng video. Sabi ko, kaya every video counts sa akin. Yun yung na-realize ko eh. Every video counts. Kasi I do not know, maybe someone na nanonood sa atin ngayon would be, alam mo yan, hindi ko naman wini-wish. I mean, last time yan ang mapanood ako. And I hope I could give you a little hope and pag-asa at encouragement. Kasi siyempre, nung sabi ko nga, kung alam ko lang yun, talagang sana nagbigay na ako na. Kasi tinago eh, hindi nila sinasabi na nasa ospital. Nalaman na lang namin na ganun na wala na si Sir Bong. Pero let's pray for the family. Let's pray for kasi alam niyo kung bakit. Nakita niyo yung post ni ito secret to pero nireveal ko na sa inyo. Gago rin ako yun, no? Yung post yung post ni VP Sara Duterte. Sino yung mga nandun? Nandun si Sir Bong Duterte, sila Ibasco at few people na nandun. Tapos sinabi niya na we surely gonna miss you kasi nung ginabayan mo kami nung kampanya noong 2016, 2022 and 2028. Binanggit niya yun. So sabi ko nga, yun ay matinding pahiwatig. At the same time, for us who really support the Duterte, let's stop fucking listening to other vloggers na walang ginawa ko hindi mag-awayan at gumawa ng chismis. Hello? Ulitin ko. Marami po kasing vloggers ngayon, ginagamit lang ang pangalan ng Duterte. Maraming mga vloggers ngayon, nagchichismis lang for the content and views para kumita sila, but not really for the Duterte. And I was so happy na narinig ko mismo yun sa kanila na talagang sila daw ay talagang legit Banateros. Talagang sila. Sabi ko rin naman sa kanila, ang Banateros, basta kami sa pamilya. Pamilya Duterte lang ang aming pakikinggan. Darating kasi yung panahon. Sinasabi ko na sa inyo to, mark my word. Sinasabi ko sa inyo, marami ang maglalaglag kay Vice President Sara Duterte. Marami ang maglalaglag kay Pangulong Duterte dahil wala na siya. Nasa dahig na siya. Hindi na siya active sa politika. At kahit makabalik man siya, hindi na siya magiging active dahil sa old age niya. Hindi na rin siya masyadong sa memory niya. So marami na nanlaglag na hindi nyo pa alam, pero nanlaglag na kay Pangulong Duterte. Hindi ko na lang papangalanan dito yan. Pero read between the lines. Marami ng dating quote-unquote na pro-Duterte, pero pag hindi na kayo kaharap, hindi sila pro-Duterte kasi iniisip nila wala na si Pangulong Duterte. Tapos si Vice President Sara Duterte talaga namang iba mag-isip. Talagang ayaw niya sa manggagamit kasi nadala na rin siya eh. Diba? Kaya nga sabi ko din sa kanila, assurance ko sa pamilya Duterte, basta ang Banateros, Duterte lang. Duterte lang kami. Hindi kami saside sa kahit sinong putang inang vlogger na ginagamit lang ang pangalan ninyo. Gusto lang kumita, gusto lang mag-chismis, dahil lang alam nila magiging presidente si VP Sara Duterte, kaya pilit na dumidikit. At the same time, pinagkakaperahan. Kaya ang Banateros, Duterte lang. At yan, sinasabi ko hindi para magyabang ha. Sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa inyo mga kababayan ko. Kayo rin, na naniniwala sa prinsipyo, pamamahala ni Pangulong Duterte, Duterte lang tayo. Stop listening to mga
user-friendly. Mga manggagamit na mga vloggers. Maniwala kayo, marami dyan. Kung chismoso lang ako eh. Kung gusto nyo malaman, tanongin si Boss Dada.